Samantala sa iba pang balita para sa matiwasay na pagdiriwang ngayong Kapaskuhan, ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng militar at mga bandidong grupo idiniklara ng pamahalaan. Balita mo kami Julius Lisamburo. Kapaskuhan, simbolo ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan at pagdadamayan. Ito ang siyang mga nagigisnan nating eksena sa ilang parte ng bansa kapag sumasapit ang okasyong ito. Lahat sa atin ay tila kapit sa pananalig at handang makipagbati sa kanyang kaaway, lalo na kung may epekto ito sa kanyang personal na buhay. Ganyan din ang nadarama ng pamahalaan sa pagdedeklara ng ceasefire sa pagitan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Ceasefire ang siyang ipinapatawag mga insidenteng patuloy ang nagaganap na iringan o bakbakan gaya sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ilang rebeldeng grupo. Paraan ito para gunitain nila ang isang paparating na okasyon gaya ng Pasko o kaya bagong taon ng payapa at walang naitatalang gulo. Kaya nga ba umaasa ang palasyo na tutugon ng CPP, NPA, NDF sa gagawing tigil putukan? Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda na tradisyonal namang nagdedeklara ng ceasefire ang gobyerno para bigyang daan ng isang payapang selebrasyon gaya ng holiday season. Remember, this is a unilateral Christmas ceasefire. It does not stop us from taking defensive operations when something happens and we need to protect our own people. We certainly would hope that NPA, the CPP, NPA, NDF would reciprocate. But again, as far as this government is concerned, we have traditionally declared a unilateral Christmas ceasefire every year. Dagdag pa ng kalihim na daan ito upang mabigyang pagkakataon na magkabilang panig na makapiling ang kani-kanilang pamilya. Dahil sa higit isang linggo na lang ay Pasko na, agad namang ipagbibigay alam ng palasyo ang mga dates ng nasabing tigil putukan. Hinihintay pa din aniya ang rekomendasyon ng Department of National Defense kung kailan sisimulan ang nasabing tigil putukan. Kung sakali namang may mamumuong o hindi inaasahang pangyayaring makakaapekto sa seguridad ng bansa, handa pa din naman ang tropa ng pamahalaan upang ito'y idepensa. Matatanda ang naunang inihayag ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Teresita Deles ang kanilang paglalabas ng rekomendasyon hinggil sa pagkakaroon ng mas mahabang tigil putukan sa mga rebelde. Taliwas ito sa mga nauna nilang deklarasyon at ito'y may posibilidad na agarang aprubahan ni Pangulong Aquino. Paraan na din ani pa ng opisyal na damhin natin ang tunay na diwa ng Pasko matapos ang naganap na bakbakan sa Zamboanga at hagupit ni Yolanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Lisamburo.